ang kanyang maging kahalili. Ibig sabihin, Mr. Speaker, ang Hindi pa po ating ako tapos. kagalang-galang Hindi pa na po. kasamahan na si Patapusin Honorable mo Edgar kasi. Rize Bakit niyo ako ay hindi pinili ng minorya? Because that is... Kaya nga po, patapusin niyo ako para may kwento ko lahat. Pwede? Yeah, Yan but eh. can Kung I, pwede can lang I ako. have... Kung pwede Bakit lang hindi ako. mo Pwede mapatapos? Can I have a Garin. direct answer, Mr. Speaker? I am directly answering you. Yeah, Mr. But, Speaker, my question is Honorable- very simple. Napili ba siya ng isang former member of the House? Because that is very Nirekomenda unparliamentary. po. He's putting some words on my mouth. Honorable- Ang sinabi ko po, nirekomenda Session ako. suspend. Sinabi ko po, sabi sa akin, Egay, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Tama. Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Tama. Sabi, Tama. magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Hindi po makasagot at butata itong si Kong Garin dito kay Congressman Erice matapos po ang mainit na debate sa pagitan po ng dalawang congressman. Ayan mga kaibigan, hindi po nakapalag itong si Kong Garin dahil nga po si Kong Erice pinapatamaan at hinahamon itong si Sandro Marcos dahil nga po bastos at walang respeto itong si Sandro. At itong si Sandro kasi masyadong affected nung kinriticize ni Kong Erice itong si Bangag, pinatawag si Sandro at pinatawag ni Sandro si Kong Erice at pinagsabihan niya po si Kong Erice. Hindi po makatanggap ng kritisismo yung anak ni Bangag mga kaibigan. Nung bakit daw po kinikriticize yung ama niya. Alam mo Sandro, bago ka magsalita ng ganyan, matuto kang tumanggap ng kritisismo dahil ikaw ay isang public official. Ayan mga kaibigan, mamaya babanatin natin yan isa-isa po nating i-reactan itong debate at itong talumpati ni Kong Erice. Maging itong mainit na sagutan sa pagitan po ni Garin. Naiyakin mga kaibigan. Alam mo Garin, mamaya kung makikita nyo sa reaction ko mga kaibigan iyakin pala itong si Garin. Hindi naman siya ang pinapatamaan, hindi naman siya pinagsasabihan ni Kong Erice. Pero affected siya. Todo protect dito kay Sandro. Tuta ka pala ni Sandro Garin. Akala ko kay Bangag ka lang tuta, pati pala dito kay Sandro, bodyguard ka na rin. Palitan mo na kaya yung bodyguard ni Sandro. Ikaw na kaya pumalit dun sa mga bodyguard niya. Total kahit nung kay Kong Miao, todo protekta ka kay Sandro tsaka kay Martin Luther King. Ikaw na kaya pumalit sa mga bodyguard na mga yan. O ayan mga kaibigan, bago ang lahat, this is Page Gen Z. Huwag niyo po kalimutan mag-iwan ng like sa ating video, maging subscribe para po kayo ay maging updated sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa tulad po ng ating papanoorin na ito mga kaibigan. Kong Maika Gonzales umamin na po dito sa mga mali-malitang pera na pinapakalat at dinidistribute dyan sa House of Representatives. Ayan mga kaibigan, pakinggan nyo po ang pag-amin ni Kong Maika. Pakinggan natin lahat. So, wag po sanang sa akin lang ibaling yung attention. About sa maleta issue, no? Sige, sasagutin ko yan. Para matapos na. Binigay naman yun hindi naman natin hiningi yun. Hindi lang po tayo yung tumanggap ng maleta, no? So, wag po sanang sa akin lang ibaling yung attention. About sa maleta Umaamin issue, din, no? Umaamin din pala tong si Maiko Gonzales na anak ni Dong Gonzales na contractor. Alam mo, Kong Maika, total umamin ka rin naman. Sana umamin na dun yung iba dyan, hindi yung dinideny pa. Itong si Trillanes, sasampahan pa raw ng kaso dahil hindi raw totoo yung mga maleta. At itong si De Lima, sarcastic pa, may dala-dala pang maleta papunta sa House of Representatives para ipakita yung, alam nyo yung sarcasm mga kaibigan. Ay nako, tingnan nyo, todo deny yung mga ibang nakatanggap pero tong si Kong Maika matapang na umamin. Para daw hindi lang daw siya yung masisi. Ibig sabihin hindi lang pala siya nakatanggap, maraming nakatanggap. Isipin nyo na yan si Kong Maika hindi naman gaano pala salita yan sa mga plenary session pero nakatanggap siya. Yun short. Isa to sa recent lang to mga kaibigan, kanina lang to. Di ba nagkabotohan na mga kaibigan dyan sa impeachment ni VP Sara? So it means, totoo pala
ang boto kapalit ng maleta o kaya paper bag o kaya ano ba yun, yung envelope. Ayan. Eh di lumabas din yung katotohanan at panigurado hindi lang po si Kong Maika ang aamin. Marami pa dyan ang mga magsasalita patungkol sa mga mali-malitang kanilang tinanggap. O yan mga kaibigan, wag na natin patagalin. Reacta na tayo dito sa talumpating ni Kong Erice. At pakinggan natin, napakaganda mga kaibigan. Ito sobrang ganda. Na-engage at na-hook ako dito sa sagutan nilang dalawa ni Garin. At natuwa ako dito sa pag-stand up at pag-ano ni Kong Erice, pag-speak out ng kanyang side mga kaibigan. Panoorin po natin ng video ito mga kaibigan. Raise questions. I have spoken the truth. I have offered well-meaning criticisms in the interest of accountability. But it appears that this House leadership does not welcome criticisms. And that, Mr. Speaker, is the real problem of dynastic politics. When the President of the Republic has a son serving as majority leader of this House, there is an unavoidable conflict of interest. Tama po. When a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Tama ka Some dyan, time Kong ago, I Erice. spoke about the failure of President Marcos to protect the integrity of the 2023, 2024, and 2025 national budget. This Congress inserted and diverted some 1.45 trillion in the national budget. This is unprecedented in the history of our country. Defunding major foreign assisted projects and even the computer-generated maintenance allocations for our national highways. Kaya nagkasira-sira na po ang ating mga major highways. Funds from the PhilHealth and the PDIC were also diverted. Money that should have protected the health and savings of our people, only to end up in ghost projects or substandard infrastructure. And Yan so ang I ask, nangyayari. Wait lang, Kong Erice shoutout lang natin itong mga mga may rason kung bakit lahat ng pondo natin o lahat ng pera natin noong 2025 lahat napunta sa bulsa ng mga magnanakaw dyan sa gobyerno. O madaling shoutout lang natin itong mga si PhilHealth King Ralph Recto Shoutout lang dito sa pag-divert ng PhilHealth funds pag nanakaw ng pera ng taong bayan na imbis na savings yan ng mga tao tuwing sila ay nangangailangan, lalo na kapag ay pangangailangan pangkalusugan, yan ay napunta lahat dyan sa bulsa ng mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Shout out po sa inyo. May balik po yan, sinasabi namin. At dito naman kay Sandro Marcos. Etong si Sandro kasi masyadong obvious. Pag nagnanakaw yung tatay niya, kung makaprotekta siya talagang obvious. Yan tuloy ang nangyayari yung mga taong bayan lalong nagdududa. Smells fishy ka nga. Alam mo yun guys, imbis na ang kasi nila ang pagnanakaw nila talagang makapakapalan ng muka. Talagang di bali ng mahuli ng taong bayan basta makakulimbat lang sila ng pera mula sa kaban ng bayan. Ano ba yan? Tulad niya nabanggit lahat ng pondo para sa mga infrastruktura, pagpapagawa ng mga highways, pagpapagawa ng mga pampublikong building. Lahat po yan nasa pera. Lahat yan nasa pondo na ng mga kung sino-sino man na nakatanggap ng maleta dyan. Tulad nitong si Kong Maika na umamin na di naman daw pala ang maleta, di naman pala sekreto yan sa kanila. Hindi daw yan tinatanggap, hinihingi raw yan. O baliktad yata. Kung hindi yan tinatanggap, hinihingi. O kung hinihingi yan, kung hindi hinihingi, kusang binibigay. Pero either way mga kababayan, what we are trying to tell here is, hindi na po nahiya ang mga congressman at congresswoman dyan sa House of Representatives. Harapan na po nilang inaamin na mali-malita po ng pera ang kanila pong natatanggap. Kung hindi natatanggap, kanila pong hinihingi. So it means, mga kababayan, yung kapal ng mukha ng mga buwaya dyan sa House of Representatives, mga kaibigan, hindi na po kayang i-measure.
immeasurable na po ang kakapalan ng muka ng mga congressman na nangungulimbat ng pera at tumatanggap ng pera mula sa pondo at bulsa ng taong bayan. Mahiya naman kayo. Yan ang masasabi natin dyan. O, ipagpatuloy natin ang naisabihin ni Kong Erice. Why did President Marcos allow this? Why did his cabinet remain silent? How could such massive diversions happen under his watch? Mr. Speaker, it is difficult to believe that this could happen without the knowledge, if not the tolerance of the President himself, especially when the Speaker then of this House is his own close relative. Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at dalhin sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Pagdating po namin, nandoon na rin si Speaker Bogie D. Ayun. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit sinabi niya, hindi yun. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali. Kung Tama. bukas ang isip ng mga nakikinig. Alam niyo mga kaibigan, mismo, tamang-tama, kuhang-kuha ni Kong Erice. Ito kasing si Sandro. Isip bata. Ewan mga kaibigan hindi na bata tong si Sandro eh. Siguro dahil na-spoiled ng mga magulang, madaling ma-hurt tuwing na-offend. Madaling ma-offend tuwing criticize. Ano ba yan? Tuwing nakikriticize ang kanyang magulang, kanyang ama. Sandro Marcos, all these congressmen are just stating facts. They're just straight up stating truths. Ika nga sinasabi lang nila ang katotohanan. So, kung Sandro Marcos, I don't get it. Bakit ka na-offend tuwing kinikriticize ang tatay mo? In the first place, Pangulo yan. Yan ay kinikriticize, yan ay subject to criticisms. Nasuscrutinize ang Pangulo kahit sino pa yan. Lahat po ng politiko kahit hindi Pangulo, they are all subjects to criticisms kasi sila po ay mga public servants. O ikaw, Sandro Marcos, kung simpleng ano lang naman mula kay Kong Erice, mula sa kahit sino pang congressman dyan, simpleng kritisismo lang hindi mo kaya tanggapin, bumaba ka na sa pwesto mo. Hindi maganda katangian ng isang pampublikong opisyal ang hindi makatanggap ng kritisismo. Hindi porke pinalaki ka ng spoiled ng mga magulang mo hindi ka marunong tumanggap ng kritisismo. Lalo na dyan sa professional workplace mo. Kaya Sandro Marcos, masasabi ko lang sa'yo wag mong idala sa sa trabaho mo yung pagiging spoiled mo dahil ikaw ay isang pampublikong opisyal ng gobyerno. Ikaw ay isang public servant ng bansang Pilipinas. Kaya kung hindi mo kaya tanggapin ang kritisismo ng tatay mo, at totoo naman kasi ang mga kritisismong ito in the first place So bakit ka na-offend? Guilty means truth lang. O ituloy natin si Kong Erice. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali. Kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Ngunit Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungang ito ang aking talumpati? Kung may mali, kung may kasalungalingan, bakit hindi ako debatiin dito mismo sa plenaryo? Ayan na nga ba? Nagkahamunan na mga kaibigan. Sa aking pag-aaral, sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos. Lalo pa nang ipakita sa akin ni Congressman Leandro Libiste ang ilang datos na tila nagpapakita ng pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang sindikato. I intend to discuss this further in a separate privileged speech. Mr. Speaker, every day I pray to the Lord to give me the courage and wisdom
of discernment on what I should do with the responsibility entrusted to me. Madali sana para sa akin ang manahimik. Madali sana para sa akin na sumabay na lamang sa agos upang masiguro na mas tahimik ang buhay at baka manalo pa uli ako sa eleksyon sa 2028. Madali sana para sa akin na itigil na ang laban na ito na maaring tawagin ng iba na recklessness at padalos-dalos. But there is a greater calling, something that I cannot ignore, no matter how inconvenient it may be for me and for my family. Something that I cannot close my eyes. Just like when the Lord called Abraham and said, "Go from your country and your father's home to the land that I will show you." And Abraham followed without hesitation. He followed the Lord. Even the uncertainty is unimaginable because he trusted that the Lord would guide him and that he was doing something for God and for his fellow men. For me, what I'm doing is a bit risky. But that would already be an honorable life to live, despite all my weaknesses. 2 weeks ago, may isang gabinete ang kinausap ako. Sinabi sa akin, Guy, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko po, nung panahon ng mga Duterte, ako yung kauna-unahan na nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggalan pa nga ako ang distrito ng aking pondo ng 1 taon. Pero sila, Presidente Marcos, they enabled Duterte. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he enabled the war on drugs. Yung mga kasama natin na nagpa-prosecute ngayon kay Duterte, they enabled war on drugs. Ako po, nakipaglaban. At hindi ko po nilalabanan ang dinastiya ng Marcos lamang. Nilalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte sapagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Sabi sa akin, Guy, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Tama. Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Tama. Sabi, Tama. magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty, ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito po ay pro-political dynasties, hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Today, I bow out as Senior Deputy Minority Leader of this House. But I am even more emboldened to be a stronger voice against what is wrong with our system. I may no longer have the position. I may no longer have the committee membership. But I still have the knowledge. I still have the experience. And I have still the voice and commitment to stand against what is unjust, what is corrupt, and what is abusive. I am no longer Senior Deputy Minority Leader, but I will be the equalizer in this House. Thank you, Madam Speaker. Thank you, my colleagues. Until
my next privilege speech. Thank you. Mr. Speaker, Majority Leader. Eh mga kaibigan, itong si Marami- Kong Erice kasi mga kaibigan, kung titignan nyo kasi, siya po ay miyembro ng Liberal Party. Hindi po siya miyembro ng partido ng Unity Team noon. Pero siya po ay patuloy na kaya tama yung sinabi niya eh. Bagamat siya ay isang miyembro ng Liberal Party, tama pa rin, may mga tamang sinasabi pa rin itong si Kong Erice na nagmumukha tuloy siyang Maka Duterte. Pero to be honest, kung titingnan nyo kasi mga kaibigan yung kanya political stance, nandun talaga siya yung tunay na serbisyo para sa mga tao. So bagamat siya ay isang Liberal Party member o isang dilawan, nandun pa rin kahit hindi niya direktang sabihin na suportado niya si Sara Duterte, si VP Sara. Parang sa mga base sa mga salita niya, makikita mo talaga na yung suporta niya kay VP Sara ay naroroon mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, panoorin naman natin mga kaibigan yung susunod na mga mag-aano ng kanilang mga privilege speech. maraming salamat, Mr. I move to Speaker. recognize the Honorable Deputy Speaker Janet Garin. Deputy Is my Speaker Janet. distinguished Deputy Deputy colleague, Speaker Janet Dillon is now recognized. he is my distinguished colleague and a very good friend during the Aquino administration, willing to yield to some questions. Maraming salamat, Mr. Speaker. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan. I decided to interpolate and ask a few questions to our distinguished colleague, Mr. Speaker, dahil medyo nalito ako nung ang pinag-usapan ay ang posisyon ng Senior Deputy Minority Leader, pero tila nalihis ang kanyang speech patungo sa pagpupuntirya na majority ang may kasalanan. May I inquire, Mr. Speaker, distinguished colleagues, to the Honorable Egay Erice, paano po ba pinipili ang isang Senior Deputy Minority Leader? Well, alam na po lang po natin yan, Sir Speaker. Hindi ba lang naman ngayong administrasyon na ito, ng mga nakaraang administrasyon, hindi po tayo pumipili talaga ng minority leader kung walang blessing ng leadership ng House. Ibig sabihin, distinguished speaker, nung ikaw ay naging Senior Deputy Minority Leader, ito ay may sabwatan sa mayorya? Ang ganito po ang nangyari nung ako po inirekomenda na Senior Deputy Minority Leader ni dating Senior Deputy Minority Leader Paul Dasa. Well, Hinirap Mr. po ako. Excuse me po. Mr. Tapusin Speaker, niyo lang I po have ako. the name. Patapusin mo kasi Senior Garin. Deputy Si Garin Minority Leader. halatang may Noong 19th pinagtatakpan. Well, Paul Mr. Dasa. Paul Nirekomenda Dasa. niya po ako. Sabi niya, kakausapin niya si Minority Leader Nonoy Libanan upang ako ang kanyang maging kahalili. Ibig sabihin, Mr. Speaker, ang Hindi pa po ating ako tapos. kagalang-galang Hindi pa na po. kasamahan na si Patapusin Honorable mo Egay kasi. Bakit niyo ako Erice tanong? ay hindi pinili ng minorya? But, Because that is... kaya nga po, patapusin niyo ako para may kwento ko lahat. Pwede? Yeah, Hindi. but can I Pwede lang ako. have... Pwede. Bakit hindi mo mapatapos, Can I have a Garin? direct answer, Mr. Speaker? I am Kasi directly answering nakakagulat. you. Yeah, Mr. But, Speaker, my question is Honorable- very simple. Napili ba siya ng isang former member of the House? Because that is very Nirekomenda unparliamentary. po. He's putting some words on my mouth. Honorable- Ang sinabi ko po, nirekomenda Session ako. suspended. Alam mo Garin, post natin huwag kang feeling. Masyado kang feeling. Itong si Janet, itong si Queen of Dengbak siya, masyadong feeling. Alam mo Garin, medyo nakakuha ng ni Garin yung pick ako dun eh. Alam mo Garin, huwag mong tinutularan yung sino kasi yun yung hindi nagpapatapos ng yung reporter ng 1PH. 1PH ba yun? No? One News? Huwag mong, yung Regina. Huwag mong tinutularan si Regina. Magpatapos ka ng ini-interpolate mo. Nang i-interpolate ka, kaya ka nag-i-interpolate ng tao ng yung kasama dyan sa House of Representatives. Ni-interpolate mo kasi gusto mong marinig yung kanyang saloobin eh. Kaya ka nagtatanong. Kung gusto mo ikaw lang yung magsalita, bakit hindi ka mag-manifestation dyan o gumawa ka ng manifestation, mag-privilege speech ka? Wag mong, ang interpolation, guys, ganyan na, nagtatanong ka. Pag nagtatanong, hihintay mo yung sagot. Pero kung gusto mo, ikaw lang mag-isa magsalita, wag ka mag-interpolate. Mag-speech ka, privilege speech ka. Eto si Garin na nung pinaparating niya, feeling, akala mo naman talaga, kung the way na magsalita, believe ang mga nakakarinig sa kanya, hoy Garin, walang bilib sa'yo maliban yung sarili mo. Ang sarili mo na lang talaga ang naniniwala sa'yo. Kasi ang taong bayan alam
Noon pa, nung panahon pa ni Pinoy, nung kasagsagan pa na ano ka ng DOH, nung kasagsagan na inano mo yung Degbaksya, alam ng taong bayan yan, Garin. Ewan ko ba bakit hanggang ngayon nailuklok ka dyan sa... Ay nako. Pinatayan pa ng mikropono. Grabe, ganun kabastos. Ano ba yan? Next time kung gusto nyo kayo na lang ng mga tuta ni Bangag ang mag-usap-usap dyan sa kayo na lang. Huwag nyo nang anuhin yung mga tutol dyan kay Bangag, huwag nyo na papagsalitain. Kayo na lang din. Ano pang kwenta na binigyan nyo ng mikropono ang tao na gustong magsalita di nyo naman gusto papagsalitain? What's the point? I can't see it. Ay nako. Ano nang mangyayari kaya dito? Ayan, na-suspend ang meeting. O sige, balikan natin mga kaibigan, na-suspend po ang session. Hintayin natin mga kaibigan. Will now resume. Ayan na, Honorable natuloy na mga Garin, kaibigan. you have Mr. the Speaker, floor. if I may, this is my 6th term in Congress. Yun ang nakakapagtaka, Garin. Pang-anim mo na termino yan. Bakit naluluklok ka dyan? Bakit ba't pilit kang nahahalal? Wala ka namang ambag dyan, Garin. 6th term mo na, wala ka pa rin ambag dyan. Same lang tayo dito. Na nagtataka na ika-anim na termino ni Garin hanggang ngayon, wala pa rin ambag. Pinapasahod lang ng taong bayan tong si Garin hanggang ngayon di ko nakikitaan ng ambag maliban dyan sa Dengbaksya na inano niya nung panahon pa ni Pinoy. Yun na yung ambag niya. Kalokohan pa. Ako This po. is the first time that I've heard that a former member of the House can recommend. Will that be tantamount to dictating to the members of the minority? Because, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I was once a senior deputy minority leader of the 18th Congress and we chose our officers among ourselves. Hindi po kami nagpadikta at yan po ay katanungan natin sa ating mga kasamahan sa minorya. While I'll do laud and respect the Honorable Egay Erice, and of course, I'm very much welcome the election of the Honorable Laila De Lima, the new Senior Deputy Minority Leader. I believe, Mr. Speaker, itong mga bagay-bagay that should be a concern of the minority because they elect the officers among themselves. In fact, tapos? our rules, Mr. Speaker, says, O tapos, kapag tayo ay nagbobotohan, nagboboto tayo kung sino ang ating magiging speaker. At yung hindi bumoto sa nanalong speaker ay nagko-convene to elect not only the minority leader, Mr. Speaker, but also the senior deputy minority leader, the deputy minority leaders, and the assistant minority leaders. Ang punto lang dito, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I do empathize with the feelings and emotions of my good friend whom I idolize and a very good friend I had during the Aquino administration. Pero ang sa akin lang, Mr. Speaker, we do respect his voicing out. But let me also call his attention to what he says because I am an author of one of the proposals in the anti-political dynasty bill. kaya pala affected ka. Guilty yarn. Kaya pala ganyan ka na lang makapag-react. Mga debate kahapon. Kaya pala And in ganyan. fact, this is still Kaya pala ganyan ka na lang makapag-react Garin. Apektado ka, natamaan ka dyan sa gustong sabihin ni dyan sa mga sinabi na patama ni Kong Erice. Kaya pala. Ay nako. being deliberated. It is still under the technical working group. Bakit po ba natin lalagyan ng mantsa ang ganitong bagay? In fact, Mr. Speaker, I did not stand up, but it is actually out of order to discuss an item that is precisely being deliberated within the Oy committee. Garin, wala kang naloloko Mr. dito. Chair, distinguished colleagues. Wala kang With due nabubudol courtesy dito to my Garin. distinguished colleague. Doon ka sa Naiintindihan ko na ang pagpalit ng liderato as senior deputy minority leader is something that we should respect because it is the decision of the minority. But accusing the majority of meddling in their affairs, accusing the majority of meddling in their voting or whatever is something that Teka lang ito kasi to aso to ni Martin Luther King tsaka ni Tomboy, ni Sandro Marcos, ni Charis Pempe, ni Jake Cyrus 2.0. Ito kasi, ang punto lang dito ni Kong Erice, base lang sa aking simpleng pandinig, base sa aking simpleng pangunawa,
ang punto dito ni Kong Erice, hindi marunong tumanggap ng kritisismo itong si Sandro. Yun lang naman ang gustong point ni Kong Erice dito. Hindi marunong tumanggap ng kritisismo itong si Sandro Marcos. Yun lang naman na sabi niya pinatawag siya sa office ni Sandro dahil kesyo kano hindi daw patama raw sa Pangulo, sa tatay niya yung mga sinabi ni Erice. Yun lang naman. O bakit itong si Garin kung akala mo buong mayorya ang sinise ni Kong Erice. Kung affected ka, Oy Janet, kung affected ka, bato-bato sa langit tamaan, wag magalit. Okay, bato-bato sa langit tamaan, manahimik na lang sa gedli. Hindi na para makialam dahil nahahalata kayo, mga affected kayo. Affected yarn. Itong si Garin hindi naman pinapatamaan pero natatamaan. Si Sandro yung pinapatamaan hindi naman yung buong majority, kaya anong kinukuda mo dyan, ha? O Garin minsan talaga napapaghalataan ka tulad nung kay Kong Miao. Nung si Kong Miao inaatake niya si Martin Luther King, kung makapag-defense ka dyan kay kala mo bodyguard ka ni Martin Luther King. Palitan mo na kaya yung mga security pa Martin Luther King at ikaw na lang ang pumalit, ha? Talo mo pa si Auntie Claire ngayon, ha? There will always be a proper forum to air that. Somebody could have objected to the election. We were not even party to that. But Mr. Speaker, distinguished colleagues, lahat tayo dito ay may karapatang tumayo. Lahat tayo ay may karapatang magsalita. Masyado Lahat namang tayo ay to. may karapatang ipaglaban Affected. ang Huwag kang ating umiyak. paniniwalaan. But nobody has the monopoly of knowledge. Huwag ka umiyak. Nobody has the monopoly that what he Ba't ka believes should be right. umiyak? Ba't ka Dahil umiyak? ang paniniwala mo ay hindi paniniwala ng iyong mga kasamahan. Mr. Speaker, distinguished colleagues, let us respect the decision of the minority. Dahil hindi rin nila tayo pinapakialaman. Oy, alam mo, Garin, ganito lang yan. Si De Lima, kaya lang yan naluklok, si Saba Queen, kaya lang naluklok yan bilang minority, kung anong leader man siya sa minority. Dahil itong si Kong Erice, nagmumukha siyang Maka Duterte sa kanyang mga sinasabi. At ayaw ng gobyerno yan. Siyempre kapag yan kinikriticize ang gobyerno, matik ayaw yan. Kaya sinibak yang si Kong Erice at pinalitan ni De Lima na isa pang aso ngayon. Sunod-sunuran dyan ni Bangag. Yun lang naman ang simpleng dyan logic. The fact that Kong Erice was replaced by Saba Queen De Lima ni Junel, kaya yan pinalitan dahil hindi na po naayon ang mga sinasabi o yung mga kritisismo ni Kong Erice. Hindi na po yan nagugustuhan ng admin ni Bangag. Kaya siya napalitan. Dahil itong si De Lima, sumasang-ayon yung mga kagustuhan na mangyari ni De Lima diyan sa kagustuhan na mangyari ni Bangag. #kainsuka. Blaming the majority leader, the members of the majority, for what happened in their change in leadership is already unparliamentary and uncalled for. You know what's uncalled for, Garin? Your reaction. That was uncalled for. Nobody asked for you to act that way. Nobody told you to protect the majority. Nobody told you to protect Sandro Marcos. You know what's uncalled for? Your unnecessary protection kay Sandro Marcos. Garin, that's what uncalled for. Wag mo kaming pagtitripahan. Wag mo kaming papaikutin. Kuwang-kuha ni Garin yung pika ko. Ayaw pa pagsalitain ng si Kong Erice. Puputulan ng linya ng mikropono. Tama ba yun, mga kaibigan? Ituloy natin itong ni Garin, yung pangloloko ni Garin, tuloy natin, mga kaibigan. With that, Mr. Speaker, just to point out, the anti-political dynasty bill is being discussed. At patuloy natin pag-uusapan yon at ipaglalaban natin yon. Let us not accuse any sponsor of saying nagpapataba tayo ng mga dinastiya. And let us not accuse the majority of meddling in the election of the minority, because All that for is your concern and that is something that should be addressed by the minority. Do not drag us into the problem of your election of officers. Maraming salamat, Mr. Speaker.
Maraming Huwag kang salamat, umiyak, distinguished colleague. Garin. Mr. Speaker, may I respond? Eh di wow, Honorable yun na lang masasabi Yes, ko sa... I am not accusing the majority. I'm Ah, accusing pakinggan the natin si Romy majority Rize. leader. Because he called me at his office. I was accompanied by the minority leader. At tinanong niya ako, mismo, bakit ako nagsalita ng gano'n? 65 years old na ako. 30 lang yung nagtatanong sa akin. Hindi Kaya na ako nga, respeto. Asa ng Tinatanong, bakit ko respeto? sinabi yung mga sinabi ko? Wala na ba akong karapatang magsalita bilang miyembro ng minorya? Madalas akong sabihan, ni minority, Nonoy Libanan, pwede niyong tanungin. Tumatawag sa akin, si Sandro, nagre-reklamo sa mga salita mo. At kahapon, Huwag kang umiyak, kinausap niya ako. Sandro. Sabi niya, Egay, hindi ko na kaya ang pressure ng itaas. Kaya sabi ko, okay lang. Para wala ka na rin problema. At sinasabi ko, pinararangal ko na ang papalit sa akin ay kasama ko sa Liberal Party. At mali rin po yung sinabi nyo na pinagdidebatihan pa sa technical working group. Tapos na po. Approved na sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. At ito ay dadali na po sa plenaryo for plenary debates. Kaya po, at bakit ko po nasabing bundat? Simple lang po. Ang proposal po, isa sa national, isang governor, pwede. Kahit kung ilang distrito, bawat distrito, pwedeng isa, magkakamag-anak. City mayor, kung 7 sa isang seat, sa isang probinsya, pwede, 7 magkakamag-anak na mayor. Kung ilan ang munisipyo, kung 20 magkakamag-anak na mayor. Kung 100 ang barangay captain, 100 barangay captain na magkakahanap, pwede. Yan po ay travesty of the Constitution. And meron pong karapatan ang mga mamamayan na magalit sa ganitong uri ng proposal na inaprubahan na ng Committee on Suffrage and Electoral Reform. Salamat po. Yeah, Ano thank ka you, ngayon, Mr. Garin? Speaker. Ano ka Thank ngayon, you, Garin? distinguished colleague, for that Puro ka kasi response. kuda. Ang Hindi sa mo naman akin pala lang, alam Mr. sinasabi Speaker, mo. I was just in a call with the Honorable Chairman of the Committee on Suffrage, the Honorable Zia Adyong. Hindi pa po tapos at ini-refer pa lang sa technical working group just to put it on record. And Mr. Speaker, distinguished colleague, my apologies of course to the Honorable Egay Arice that I had to stand up because as a member of the majority and even if the majority leader is being directed to, wala pong kinalaman at hindi po parte ng mayorya ang affairs ng election ng officers of the minority. But with that, Mr. Speaker, let me just state for the record that in the several months that the Honorable Egay Erice has been a senior deputy minority leader, I laud him for his wisdom, I laud him for his stand, I laud him and salute him for some of the endeavors that we were together. However, on some opposing matters, I do stand up, pero ito lang po yung aking masasabi. I do hope that after this discussion, the minority will deal with their affairs independently from how the majority will also be dealing with their affairs. Maraming salamat, Mr. Speaker. And again, my salute to the Honorable Egay Arice for being a performing senior deputy minority leader for the past few months. And my congratulations to our former Secretary of Justice, the new senior deputy minority leader, the Honorable Laila de Lima. Maraming salamat, Mr. Speaker. Natatabibi Maraming na ako salamat, sa sinasabi ni distinguished Garin. Ewan ko, hindi nagtutugma. Walang kwenta ang mga sinasabi. Mr. Speaker. Yeah, Mr. Speaker, Majority I Leader. move to recognize the Honorable Mr. Speaker Mark Coleta for his interpellation. Ayan. Sige nga, resbakan mo nga kung Marcoleta. Is now recognized. Resbakan mo Thank nga. you, Mr. Speaker. May I be allowed for a few questions to the distinguished Honorable Egay Erice? Pwede ba yung ganito? Magka-about face ako. Nag-interpellate ako. Thank you. Anyway, may president na to. Dito si Kong Nonoy noon. Andun ako sa likod eh. But I was still allowed to interpellate him. Anyway, I can view him from the LED. Or you want me to switch podium, Mr. Speaker? Go ahead, Honorable Marcoleta.
Salamat po. While I have nothing against the election of the new Senior Deputy Minority Leader Kong Laila de Lima, I just would like to know, Mr. Distinguished colleague, kung ano po ang role ng minority dito sa House. Di po ba tayo ay mga fiscalizers dito sa Kongreso, Ginoong Speaker, distinguished colleague? We should provide responsible check and balance. At pinapatunayan ko po sa inyo at sinusumpa ko sa inyo na sa aking ilang panahon sa minorya ay pinilit ko po na maging fair. Dito sa Ngunit Kongreso, maging totoo Ginoong sa aking mga sinasabi. Ginoong Batay na Speaker, rin sa distinguished aking colleague. karanasan bilang panlima ko na pong termino dito sa Kongreso. And I've been serving the government for the last 50 years. Opo, and being tasked to provide checks and balances dito sa Kongreso, tayo po ba'y nabigyan ng panuntunan na kung hanggang saan lang ang pwede nating usisain o tuligsain insofar as the policies of the government are concerned? Mr. Speaker, distinguished colleague. Wala naman po, wag lang po tayong lalabag sa decorum at kung kakayanin po natin na dapat ipagtanggol na yung mga sinasabi natin ay tama at hindi kasinungalingan. Opo, napanood ko po yung video ninyo na kayo po ay nagsalita dun sa tackling ng anti-dynasty bill, and you were prevented to finish your statements. Nakita ko po there was an attempt to halt your manifestation, Mr. Speaker, distinguished colleague. Mr. Speaker, hindi po na-prevent ako. Ako po'y nakapagsalita ng maayos. Medyo passionate nga lang po yung aking pagsasalita sapagkat yung anti-political dynasty bill po ay 4 na dekada ko nang ipinaglalaban. Salamat po. Opo, at base sa inyong sinabi, imbis na maisulong ang anti-dynasty bill, parang naging an act institutionalizing political dynasties ang nangyari. Sa inyo pong pakiwari, ganun po ang nangyari. Yun po ang aking opinion. At ako I share the views of the distinguished colleague na parang tayo po ay pinipigilang magsalita dito. At yun din po ang karanasan ng aking ama nung siya po ay tinanggalan ng 5 memberships sa komite dahil siya po ay nagsalita. At ito ay laban sa kumpas ng House leadership nung panahon na yun. At tila nararamdaman ko rin pag ako po ay pinuputol pa nagsasalita dito sa plenaryo, maging sa mga komite. At I share the same sentiment being expressed by the honorable colleague. Tinatangka po na ako po ay pigilan, Mr. Speaker, pero hindi po ako nagpapapigil. Yun po ang masama sa akin. Salamat po. Yung pong bang pagiging Senior Deputy Minority Leader, meron po bang itong kaakibat na mga kondisyones para kayo italaga sa posisyong iyon? Wala naman po at nagpapasalamat nga po ako sa ating minority leader dahil pinaglaban tayo hanggang sa huli. At maluwag naman po sa aking kalooban na bumitaw sa aking posisyon. At binanggit ko lang po ito upang sa ganon ay hindi na maulit. At sa iba pang mga miyembro ng minority na pigilan sa kanilang pagsasalita. Sapagkat yung criticism po, sa mga private corporations po, nagbabayad pa sila ng mga critics upang makita nila yung mga pagkakamali at maitama. Para sa akin po, yung aking mga criticisms, bagamat matalim, ay
may may layunin na maitama yung mali, lalo na kung para sa kapakinabangan ng pamahalaan at ng ating mamamayan. Sinabi po kanina thank you, Madam Speaker, distinguished colleague. Sinabi po kanina ng ating Deputy Speaker na hindi po nakialam in any way ang mayorya sa inyong pagkakatanggal bilang Senior Deputy Minority Leader. But consider the timing nung kayo po ay nagsalita sa komite on suffrage. Kayo po ay agarang pinatawag ng House Leadership. Ano po kaya ang pangitain yun? Ano po kaya ang ibig sabihin nun? Kung wala talagang pakialam ang House Leadership. Sabi ko nga po, hindi lang naman ngayong administrasyon na ito, maging ng mga nakaraang administrasyon, talaga pong mayroon ng sistema na pinakikialaman. Noong panahon po ni Pangulong Duterte, magkakasama po kami ni late Edsel Lagman. Kaya nga po kami nagpetisyon pa sa Korte Suprema dahil minaniobra noon na ang maging minority leader ay mga miyembro ng majority. Dahil supermajority, kayang-kaya po na mag-ipon ng ilang mga miyembro para gawing minority. Kaya po ang tawag sa amin noon, Magnificent Seven. Pipito lang po kami, pero kami yung talagang nagpo-provide ng check and balance noong panahon ni Pangulong Duterte. So, ngayon po, nakikita ko pa rin yung ganitong sistema. At sana po, sa pamagitan ng pagsasalita ko, ay mabigyan talaga ng dignidad ang mga minorya na talagang maipahayag yung kanilang mga damdamin at saloobin nang walang inaalala na matatanggalan ng mga posisyon, matatanggalan ng mga komite, matatanggalan ng mga benepisyo para po sa para po ma-preserve yung integridad ng ating House of Representatives. Thank you, Madam Speaker. Distinguished colleague, ako po ipatapos na rin sa aking interpellation, Madam, bago ako pagtangkang putulin muli. Anyway, Madam Speaker, Just for the record, wala pong nagpuputol sa iyo. hindi po kasi In fact, the time that was given was only 10 minutes. We have now extended it to 31 minutes and 35 seconds. Please proceed. yes, ma'am, Madam Speaker. Yun lang naman po. I share the same sentiment being aired by the one of the stalwarts of the Liberal Party na nagugustuhan na rin ng mga DDS dahil sa kanyang pagtayo sa mga issues na maaaring baka tumakbo na rin na pwedeng tumakbo sa lineup ni VP Sara sa 2028. Hindi po ako tatakbong senador, baka madagdagan pa po yung kulang ang kaalaman sa Senado. Pag-isipan niyo po, do not close your doors, distinguished colleague. Dahil nakuha niyo rin po ang aking respeto ngayong hapon na ito. At sana po, mas malaya na po ang pagsasalita dito sa ating Kamara dahil tayo po ay isang demokratikong institusyon. Dapat hindi po tayo pinipigilan magsalita. Lalo na po kung tayo ay miyembro ng minorya. At thank you po, Madam Speaker, distinguished colleague. Finally, nakakilala po ako ng isang true member ng minority. Maraming salamat po at magandang hapon. Majority Madam Leader. Speaker, I move to recognize the Honorable Toby Chanko for his interpellation. The Honorable, the time of the Honorable Egay Risi is extended for another 5 minutes. The Honorable Toby Chanko is recognized to interpolate.